Mr. President, magandang hapon po. According po sa inyo, sa mga pangako nyo ng kampanya na tumatakbo po kayong presidente, na lilinisin nyo po yung ating bansa para sa ating mga anak. Pangako nyo po yun. Pero Mr. President, sabi po ng mga kapulisan, at according din po sa mga news report, 21 po na mga bata, mga kabataan, mga bata ang namatay as a result of your war and drugs. Ang tanong ko po, Mr. President, is this to you still a collateral damage? What's the basis of your statement? Mr. President, according po sa mga report po ng kapulisan at saka sa news report, meron pong 21 na mga bata na namatay as a result of war and drugs. Ang katanungan ko po, Mr. President, yung 21 na bata po ba na namatay is resulta po ng collateral damage? What particular report are you referring to? Katulad po sila Ron J. Furio, bumibili ng barbecue sa Santa Ana. Well, Sa Santa Ana po, Manila, nabaril po ng dalawang riding in tandem targeting local government councilor Roberto Pudal. At meron din po isa rito, si Danica May Garcia, targeting her grandfather Maximo Garcia. Isa rin po sa known na suspect na nagtitinda ng droga, Mr. President. so what's your question? Ito rin po bang mga bata na ito na nadamay at namatay dahil sa gera po sa war and drugs, do you consider din po ang mga kabataang ito na collateral damage? Damay pala, collateral damage. If they were not the intended target, what can we do? Can you control the direction of the bullet when it comes out of the barrel of the gun of the police and it will hit a person, go through the body of that person and hit another person? Kaya Mr. President, alam mo, kung may police, I'm now a civilian, kung may pulis magpatay ng bata, maasahan mo, mismo dyan, mabaril. kaya nga po Mr. President, do you consider them as collateral damage? Collateral damage, so wala tayong magawa. And do you take responsibility para po ba sa mga ito? Well, of course. If it is the job of the police doing his job, may collateral damage na tama, akin yan. Bakit ko? Hindi naman ang bala, hindi naman namimili yan eh. Thank you, Mr. Chair. So, correct. I ask you for responsibility. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Chair. I will not do it. And I will never do it. And I did not do it. Hindi ako mag-explain sa pulis kung ano ang ginawa niya. Ikaw ang managot niyan, hindi ako. Kung may order ako sa pulis, gawain mo yan. At pagka pumutok yan, iyo yan. Huwag mo akong turuin dito kasi trabaho mo yan as a pulis. Hindi kita kailangan. Sabi ko nga, 2 taon ako nagturo sa Police Academy, including criminal procedure and evidence. Hindi lang sophisticated, raw lecture lang. Pero hindi ako nagsabi ng turo ng gano'n ka-stupid. I mean, you should maybe medyo habulin mo ang utak ko, Adre. Hindi ako ang presidente kung hindi ako. Mr. Chair, linawin ko lang yung tanong. Yung tanong ko po ay kung totoo ba na tinawagan ng dating Pangulo si Colonel Garma matapos mag-testify ni Colonel Garma dito sa Quad Committee. Hindi nga. Bakit ko siya tanungin? Sarili niya yung trabaho. Siya managot. Why would I call anybody? You are a policeman, policewoman, do your duty. Kung nagkaletse-letse yan, you explain to the judge. And if you are not believed by the court, then you go to jail. That is your
hindi duty, that is your destiny. Mr. Chair, karugtong po niyan, tama po ba na pinaliwanag na kaya napili si Colonel Leonardo para sa isang key role doon sa war on drugs ay dahil mapagkakatiwalaan siya sa pera? I do not give money to people. Wala nga akong pati hindi ko pagsayangan yung, alam mo, kung may pera man ako sa city government, I'd rather buy rice for the yung police, may sweldo yan. Kung may operation, magsabi sila, bigyan ko. That's the most that I can do. Kasi magsabi, out of the province, out of the city, you would need gasoline. Alam mo ba, baka, what time malaman mo? Alam mo ba na noon ang police walang gasolina? And there are stations na walang gasolina ang police. Alam mo ba yan? Mr. Chair, Muna. At yung mga Mr. Chair, I think nabanggit na po yan kanina doon sa sagot sa mga 1 minute dati nating suspension. mga mambabato. Again, I'd like to remind our resource person and our members to please maintain our decorum. Kung meron po magtataas ng boses, kung maaari po, medyo ibaba po natin yan dahil gusto po natin ay matiwasay itong ating committee hearing sa ngayon. Congressman Manuel, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, sa dating hearings ng Quad Committee, retired Police Colonel Edelberto Leonardo confirmed na merong reward scheme for police personnel under the drug war of former President Rodrigo Duterte. At meron din pong isang interview mismo sa dating Pangulo na kaya gusto niya ay INC, yung merong key roles dun sa drug war, ay dahil nga kapag INC daw, mapagkakatiwalaan sa pera. So gusto po nating ma-confirm, given the presence of the former President, kung totoo yun na INC yung mapagkakatiwalaan sa pera para dun sa reward system. the reward system. Ganito yan. Lahat ng governors pati mayors ginagawa yan. If there is an operation which is not funded by the police because there is really no money, particular money for every crime committed at yung for the operation, lalo na out of town, you have to provide. If it says Davao City, outside of the province, Cotabato, prosecutor kasi ako, so I will begin to count kung magkano. Sabi sir, sa South Cotabato, gaano kalayo yan? Anong gamitin ninyo? May gasolina. Unit niya, in particular. I only know that there's a policeman, pero hindi ako nagtatanong kung saan siya galing, from where, kung saan siya nagtrabaho from one unit to another in the course of their being a policeman. Marami yan silang dinaanan. They are not just there diretso. So, yung tinatanong mo should be answered by Leonardo, not me. Mr. Chair, lalo na't ang drug war ay ang number one reference nito ang pronouncements ng dating Pangulo. Kaya po, we have every right to ask our resource person tungkol dun sa pagbubuo ng mga drug list. Mr. Chair, ano po ang vetting process bago ma-finalize yung mga drug list? Ano pong pinagdadaanan? Halimbawa, may nagsabi, ito, involved to sa kalakaran ng droga. Paano po natitiyak na yung final na version ng listahan, yun talaga ay yung mga merong sapat na batayan para masama dun sa listahan? Wala akong vetting committee.
as president or mayor. Trabaho ng pulis yan. Hayaan mo sila sa trabaho nila. Tama man o mali, kanila yan. Ako dito sa aking trabaho, tama o mali, sagot ko. Pero yung vetting, bakit? What? Ang mayor mag-vet pa? You want to say that I have to, tatanong pa ako ulit to make a second investigation or a second guess? Do you expect me to do that? Mr. Chair, Wala ka bang mayor na kilala? Magtanong ka muna. Mr. Chair, exactly, precisely. Kaya po tayo nagtatanong kasi kung walang vetting process, edi paano po yun kapag meron palang nasama? Sinama lang halimbawa ng isang pulis dahil tingin niya mataas yung reward, kaya mainam na patayin nila yun kasi sasabihin lang ng dating Pangulo na siya bahala. Tapos pag napatay, makiklaim yung reward at okay lang kasi hindi talaga na-check kung yun ba talaga ay merong key role dun sa illegal drug trade. So with that, Mr. Chair, sabi din po kanina kasi yung mga high value targets, yun talaga ang dapat mangyari dun, patayin. So Mr. Chair, gusto nating malaman, lahat po ba ng mga high value targets dun sa drug list na hindi na vet, lahat po ba yun ay merong unlawful aggression na ginawa noong sila ay gustong tugisin ng pulis? Again? It's not, yeah, I know. Nakuha ko na. Kinig kasi ako sa ulan eh. Ulan ba yan? Kaya kita mo, inuulan ka na. Yung, hindi ko trabaho yan. Hindi trabaho ng presidente, hindi trabaho ng mayor. I do not have that kind of duty. Kaya ako may military ng presidente, may police. Anong mayor ako, may police ako. Yun ang trabaho nila. Ang trabaho nila, the end game is really to produce the name of persons who are in the drug industry. Kaya dito sa Manila, when I became president, Mr. Chair, nagde-debate na po dun sa do not tinatanong interrupt me natin. because I am answering Mr. Chair, the question. answer is not directly in line with the 1 minute question. suspension. Ilang beses po natin pinapatawag kahit doon sa Committee on Human Rights ay hindi po dumating. So yung unang tanong ko po, Mr. Chair, ito pong war on drugs, nung panahon po ni Mr. Duterte, sa tingin po ba ng ating resource person, Mr. Chair, may na-accomplish po itong war on drugs? I had to do it because it was demanded of the time. And whether you believe it or not, whether you have the statistics different from ours, the government, it has gone a long way to protect the people, especially the children. Successful po. Successful po ba ang war on drugs ninyo, Mr. Chair? Successful, ma'am. So how do you measure po yung success nung war on drugs? Well, because there is minimize yung drugs. You cannot entirely eradicate drugs because pang hanap buhay yan eh. Until now, you cannot kill everyone na alam mo o hindi mo alam. It's a commercial
thing that is of value. And people, yung walang trabaho, walang hanap buhay, papasok talaga dyan. Lalo na if they are criminally inclined to do it. So, sabi nyo na eradicate ninyo, Mr. Chair, Mr. Duterte, yung problema sa war on drugs nung panahon ninyo. And then, you cannot Hindi. eradicate. No Okay. country in this planet, even the United States, it's more of a problem to them than us. Hindi mo ma-eradicate, ma'am. Hanap buhay yan. Okay, pero sinabi niyo po kanina, Mr. Chair, sinabi niyo po kanina na success. So how do you measure success? Yun po bang ipinasa ninyo sa Supreme Court na more than 20,000 na namatay sa panahon ninyo? Yung extrajudicial killings na karamihan ay mga bata. So nandito nga kanina, no, Mr. Chair, Mr. Duterte, yung mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima, lalong-lalo na yung mga biktima na inosente, mga bata, no? Walang kinalaman sa droga, kagaya ng mga pinisent ng mga nanay dito. So, paano nyo ma-measure yung sinasabi nyong success? Hindi nyo na-eradicate. Gumamit na kayo ng force. Pinagpapatay yung mga suspected na mga drugs personality. Pero, hindi pa rin na-eradicate. Sabi nyo, hindi nyo ma-eradicate yan kahit na gumamit na ng patayan. So, paano nyo nasabing success yung sa panahon ninyo itong war on drugs? Success in the sense that it was minimized. Hindi naman that's a relative word. Pero, you know, I cannot Minimize, Mr. basta ginawa ko yung dapat kong gawin sa panahon ko, ma'am. Whether it is really acceptable to all or none at all, ginawa ko yung dapat gawin ko as president at that time. Now, if you are asking for accountability, then if you can, I said, ina-admit ako naman, file the case, and I will go to jail willingly if you can prove the case, because this is a democratic country and there is a democratic process. Even for criminals and even for a president or mayor who committed a wrong in the campaign against the drug menace of this country. Okay, so sa tingin ko po, Mr. Chair, hindi kayo naging success, no? Sa dami ng napatay na biktima ng EJK, hindi yon, no? Hindi yon yung makikita natin na na-minimize na talaga yung droga. In fact, tama ba to, Mr. Chair, na wala namang mga big fish na nahuli during your time? So, pwede mang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na mga big fish, yung mga drug lord, mga nagmamanufacture ng droga during that time. Kasi ang nakita lang natin ay bloody, no? Dugo ng ating mga maliliit, mga mahihirap na mga mamamayan. Pwede ka bang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay or nahuli or napakulong sa panahon mo? Ma'am, magtanong ako. Mr. Chair, ako po yung nagtatanong, point of order. Hindi, teka muna. Pwede pong sasagutin na lang ng resource person. Mali yung tanong mo eh. So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po? Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga
small time na mga drug addicts or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinanggagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon nasa dagat, harap ng Davao. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Tinapon ko. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord at smuggler at malalaking fish sa droga? Hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, drug lord, I take over, lagay ko sa bangka, pagdating doon sa dulo, talian ko yung kamay pati paa, tapos itapon ko.